Sa pagtatanong ni Badar kung saan nanggaling si Uera. Badar! Badar! May sumisigaw naman ng pagtawag kay Badar sa di kalayuan, kaya't nabaling ang tingin nito nang makalapit ang lalaking sumisigaw kay Badar. Pinapatawag ka ni Dato Arpan. Naglunsad ng digmaan ang kalaban nating tribo sa kabilang bundok. Ano? Pagkabigla ni Badar. Uera, tignan mo muna ang kapatid mo. Maiwan ko muna kayo. Salita pa na paalam ni Badar kay Uera dahil oras na ng kagipitan. Dahil sa digmaan nga na nagaganap sa pagitan ng dalawang tribo. Mga kabagis, umpisaan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa pakinang subscribe button. Salamat. Mag-like naman kayo mga kabagis. Makakatulong yan para sa atin. Sa isang iglap ay nawala ang mga bantay ng dalawang magkapatid. At dahil sa nakita ni Uera na ginawa ni Badar na siyang pangunahing pinagkakatiwalaan ni Dato Arfan. Yun ang pangalan ng dato nila mga kabagis. Wala na siyang tiwala sa kabuuan ng liderato na namumuno sa kanilang malaking tribo. Dahil sa kitang-kita ng mga mata niya ang pagkamatay ng matalik na kaibigan ng kanyang ama na pinaslang nga ng taga-turugan na mga tauhan din ng dato. Kaya't habang meron nang digmaan na nagaganap sa magkabilang tribo, ay sinamantala ni Uera na tumakas sa kanilang lugar kasama ang nakababata nitong kapatid na si Lucila. Sinabi niya ang lahat noon kay Lucila, ang mga nasaksihan niya sa kakahuyan na ginawa ng mga tauhan ng dato. At dagdag pa nito kay Lucila, wala na kapatid ko. Wala tayong mapagkakatiwalaan sa mga kapwa natin dito, lalo na ang mga nasa turugan. Linuloko na lang nila tayo. Heto ang tandaan mo, Lucila. Tayong dalawa lang ang dapat na magtiwala sa isa't isa. At tayo lang ang magkakampi sa mundong ating ginagalawan. Alam ko na ang ibig sabihin ni Ama nung siya ay nabubuhay pa. Oo kuya. Pero saan tayo pupunta? Bahala na Lucila. Ang importante ay makalayo tayo sa lugar na ito. Dahil napapalibutan na tayo ng traidor o mga ahas. Usapan ng magkapatid. Dinala lang ng magkapatid noon ang kanilang mga iilang gamit na sasapat lang para makatakbo sila ng maayos. Binalot na lang nila ito ng kumot. Ngunit pagbukas ng pinto, puro hiyawan, liwanag sa dako paroon dahil sa mga nasusunog na atang mga kubo. At mukhang sa turugan ng lugar na pinagmumulan ng liwanag ng malaking apoy at usok at alingaw-ngaw ng boses ng pagdurusa ang kanilang naririnig. Ngunit kahit ganun pa man, wala nang pakialam ang magkapatid sa baryong ito kahit pa ipinaglaban nyo ng kanilang ama noon. Parang trinador kasi sila. Yun ang nasa isip noon ni Uera at marami nang namumuong plano sa kanyang isipan. Tumatakbo na nga ang magkapatid noon habang nagpapatuloy pa rin ang nangyayaring digmaan sa pagitan ng dalawang tribo. Ngunit salita ng isang lalaki dahil sa napatigil ang magkapatid dahil sa nakatutok na mga ilang sibat sa kanila. Napapalibutan sila ng mga kalalakihang may armas. Nakita ni Uera ang mga mukha nun na may mga pilat na pahaba sa mga pisngi nito. Sa kabilang tribo yon, ang mga kalaban. Alam yun ni Uera at ni Lucila. Magandang dalagang daladala mo, iyo.
Mukhang mapapakinabangan. Salita nung lalaki na nakahawak ng sibat. Humarang din naman agad si O'Hara sa kanyang kapatid at inilagay ito sa kanyang likod. Sabay sabi niya ng, "Pabayaan niyo na kami. Wala po kaming alam sa nagaganap na digmaan. Mga ordinaryong mamamayan lang kami ng baryong ito." Pakiusap na paliwanag ni O'Hara. Ngunit, "Wala akong pake kung ordinaryo o may katungkulan man kayo sa turugan ng dato nyo. Lahi pa rin kayo ng mamamayan na kalaban naming tribo. Kaya, dakpin ang mga yan!" Agad na sinikmuraan nun si O'Hara ng isang kawal ng dulo ng kahoy ng sibat niya. At agad naman siyang napadukdok sa sakit. Sabay hawak naman ng mga kamay ni Lucila ng iba sa mga ito. Sabay tali na rin nila sa kamay ni O'Hara na noon ay napaluhod at napadukdok sa lupa. Sabay lapit sa dalagang si Lucila nung isang lalaki at hawak sa baba nito ng mahigpit. Dahil naman sa tapang ni Lucila, "Pre! Pre!" Dinuraan nito ang pagmumuka ng lalaki. Dahilan naman upang sampalin siya nito. "Amazona! Masyado kang matapang dalaga!" Sabay hawak ulit nito ng baba ni Lucila. Tignan ko ang mga mata mo!" Salita nung lalaki. Nang nagkatitigan ng dalawa. Isang birhen! Salita niya, sabay tingin niya sa mga kasamahan nito. Na para kasing ang lalaking yon ang namumuno sa grupo na yon. "Irehigalo natin ito kay Dato Zain at tiyak na masisiyahan siya." At pag nangyari yon, tataas na naman ang estado natin sa turugan. O di kaya naman ay mapupunta na tayo sa lugar siguro ng raha. Pagyayabang ng lalaki sa mga tauhan nito. Tumatawa-tawa lang naman noon ang kanyang mga kasama. "Pero amo, paano tong lalaki?" Tanong ng isa nitong tauhan. "Wala nang silbihan. Patayin nyo na!" Utos nito para patayin si O'Hara. "Kuya! Kuya!" Sigaw nun ni Lucila hanggang sa ibunelo na ng isa ang sibat nito upang itarak kay O'Hara. Ngunit biglang nagulantang ang mga kalalakihang yun. Dahil sa bigla na lang nagsabangkilan itong si Lucila. Napatakbo na ang ilan sa mga kalalakihan dahil sa gimbal ng kanilang nakita. Hindi ako makapaniwala! Salita nung lalaking mayabang na pinuno nila na dakdak ng dakdak kanina. Ang mga tagapagmana ng bigi, meron kayo ng dugo ng mga dato. Meron kayong mga dugo na pwedeng magmana ng mutya ng katotohanan. Mga sambit nito. Habang nakikita nito na mabilisang pinapaslang ni Lucila ang mga kasamahan niyang patakbo na rin sana tulad ng iba. Ngunit hindi nakatakas ang iba doon dahil sa pagpaslang ni Lucila. "Lucila! Lucila!" Sigaw ni O'Hara. Ngunit parang di naririnig ni Lucila ang kanyang kuya. At yung mayabang kanina na taga-ibang tribo ay parang tuod na hindi nakagalaw sa takot. Nang lumapit na sa kanya si Lucila na isa nangang halimaw na aswang. Nasa 7 talampakan ang laki nun sa posturang tao at may makapal na balahibo ito sa katawan na maiitim na siyang bumabalot sa masiselang parte ng katawan nito. At ang mukha niya ay literal na parang baboy ramo. Ngunit ang kanyang mga kamay ay para pa rin namang tao. Ngunit higit na itong lumaki na may balahibo na naaangkop din sa kanyang tangkad at sa marahang pag-angil nito sa huling lalaki na dadakip sana sa kanila. Naihina yun sa kanyang bahag. Wag! Wag! Parang away niya! Parang away niya!
Binitbit ni Lucila ang katawan nun sa pamamagitan ng pagkakawit niya ng mahahaba at matatalas nitong kuko na solidong solido. Nakabaon yun sa dibdib ng lalaki at di pa siya nakontento. Inihampas niya ito sa isang malaking puno habang nakakawit pa rin ang mga kuko nito at doon ay tsaka lang niya tinigilan ito hanggang sa pagbunot niya ng kanyang mga kuko sa katawan niya ay tumumba na rin si Lucila. Agad na tinakbo ni O'Hara ang kapatid nito at unti-unti na ring bumabalik sa pagiging tao si Lucila. Habang si O'Hara ay nakatali pa rin naman ang kamay. Buti na lamang nakita pa niya ang isang patalim nung napatay ni Lucila. Kinuha niya yun at gumawa na lang siya ng paraan upang maipatayo ang talim nito sa lupa. Pagkatapos ay ginadgad niya na lamang yung tali dito at sandali lang ang lumipas ay nagawa ng mahiwa ang tali sa mga kamay ni O'Hara, kadahilanan na nakalag na ito. At doon ay dali-dali niyang linapitan ang kanyang kapatid at tinakpan ng malaking tela ang katawan nito na dala nila. Dahil sa pagpapalit nito ng anyo ay nagkapunit-punit ang damit niya. Wala pa ring malay noon si Lucila. Dahil sa ganoon ang nangyayari sa tuwing nagpapalit sila ng anyo bilang mga bangkilan na aswang. Ganon din si O'Hara. Ang ibig sabihin, sa mga panahong ito ay hindi pa kontrolado ng dalawang magkapatid ang dugo na nananalaytay sa kanilang pagiging aswang. Kaya nga maski si O'Hara ay hindi rin nakapagsaaswang kanina dahil di rin niya alam kung paano gawin ito. Kumbaga aksidente na lamang na nakapagsaaswang ang kapatid niya kanina dahil sa labis siguro na galit o kagustuhan ng kanyang kapatid na siya ay iligtas sa tiyak na kamatayan. Sa pagbalot nga ni O'Hara sa kanyang kapatid ng isang kumot o malaking tela ay binuhat na niya ito. At sa rurok pa rin ng digmaan ng dalawang tribo ay ipinagpatuloy pa rin niya ang kanilang plano na tumakas na nga sa baryong iyon. Naglakad si O'Hara noon papalayo sa baryo hanggang sa marating na niya ang isang matayog na kabundukan. At nung nangawit na siya sa pagbuhat kay Lucila sa kanyang mga braso ay pinasan niya na ito sa kanyang likod papaakyat sa bundok upang tawirin ito dahil yun lamang ang paraan upang matakasan nila ang baryong pinaglingkuran ng kanilang ama ng mahabang panahon. Ngunit siya pa rin palang tratraidor sa kanila. Yun ang mga agam-agam noon sa isip ni O'Hara hanggang sa papaakyat na nga si O'Hara sa bundok. Kuya? Pagkakaroon na ng malay ni Lucila habang nasa likod ito ng kanyang kuya na pasan-pasan siya at hawak pa ang mga ilang damit o gamit sa magkabilang kamay nito. Ang bingat mo! Salita ni O'Hara na parang itinawa na lang ang pagod nito. Sa kadiliman ng paligid na tanging liwanag lang ng buwan ang kanilang nagiging ilaw sa paligid ay umupo ang dalawa sa isang silong ng malaking puno. Para na rin sa pagpapahinga ni O'Hara at pagbihis na rin ni Lucila. Pagkatapos ng ilang sandali ay nagpatuloy na ang magkapatid sa paglalakad papaakyat ng bundok. Ilang oras ang lumipas noon at narating na nga nila ang tuktok ng bundok sa pagsikat na rin ng bukang liwayway. At doon ay natanaw nila ang kabuuan ng baryo na kanilang pinagmulan. Isang makapal na usok ang bumabalot na noon sa lugar kung saan ang turugan ng baryo o ang pinakakapitolyo. Sa pakiwari noon ng magkapatid, maaaring natalo na nga ang tribo nila sa isang tribo na sa alam ni O'Hara ay may lahi rin ng mga bangkilan.
Baka kayo'y nagtataka mga kabagis na may pagkagulat sa mga kawal ng ibang tribo nung nagpalit ng kaanyuan si Lucila. So ipapaliwanag natin ng maigi. Oo nga't may lahing bangkila ng tribo ng kadatuan na to. Ngunit iilan lamang sa kanila ang nagtataglay ng dugong purong bangkilan na kayang magsaaswang. At itinuturing ng sibilisasyon nila na ang mga nilalang na ito ay espesyal sa kanilang tribo. Sa katunayan, kadalasan na ang may dugong ganito sa tribo ay nagiging pinuno ng mga ito. Dahil nga sa kakayahan nito na kayang ipagtanggol ang karamihan sa kanila o mga ordinaryong bangkilan lamang na hindi kayang magsaaswang. Naniniwala sila na ang taong ito ay regalo ng kanilang Panginoon na pinapaniwalaan upang sila ay protektahan at pamunuhan. Halimbawa na lang sa kaso ng tribo nila Ohera at Lucila. Ilan lamang doon ang talagang malalakas o kayang magpalit sa halimaw na bangkilan. Una dito ang kanilang dato na si Arfan. Sunod doon ay si Badar at ang mga ilan na ring nanunungkulan sa turugan. At bukod sa mga yon ay may nag-iisa pa na pamilya na mayroong ganong kakayahan. At yun ay ang pamilya ni Haris, ang ama't ina ni Ohera at Lucila. Natural lang na mag-asawa noon ang dalawang bangkilan na may purong dugo ng bangkilan para hindi mawala sa kanilang dugo ang pagkapuro nito, para mapanatili ang purong bloodline kumbaga. Parang yun na rin ang pinaka-royal blood kumbaga sa kanila. Sa katunayan, nung buhay pa si Haris ay usap-usapan na noon o pinagkakasundo na si Lucila kay Dato Arfan upang maging panglima na asawa niya, at baka sakaling magkaanak sila ng tagapagmana ng liderato ni Dato Arfan. Wala kasing naging anak si Dato Arfan sa kanyang naging 4 na unang asawa. Kaya naman parang reserba na si Lucila dahil sa purong bangkilan nga din ito. Ngunit dahil nga sa mga pangyayari ay parang nawaklit na ang usapan na iyon. Balik tayo sa kwento. Nadurog na nga o nasakop na siguro ng kabilang tribo ang tribo nila Ohera at Lucila. Pero wala na rin namang balak bumalik ang magkapatid noon sa baryo nila. Kaya't nagpatuloy na sila sa pagtawid sa bundok. At sa dako pa ron, sa abot ng natatanaw ng magkapatid, ay meron ng malalaking merkado. At doon nila naisip na doon na sila mag-uumpisa ng panibagong buhay bilang mga normal na tao. At nang nakababa na nga sila ng bundok, Isang ilog na may katabing daanan ang bumungad sa kanila. Doon ay minabuti ng magkapatid na pawiin ang kanilang pagod sa pag-inom ng tubig dito. At tahimik naman ang paligid. Ngunit habang naghihilamos pa ang dalawang magkapatid noon, mga yabag ng mga kabayo ang kanilang narinig. Di na napaghandaan ng magkapatid ang pagdating ng mga yun. Dahil nung aakyat na sila mula sa ilog, sa mababaw lang na parte, pagtungtong nila sa lupa, nakita nila ang mga Kastila. Kastila na mga nakasakay ang iilan sa mga kabayo. Parang nagpapatrolya lamang ang mga yun sa lugar. Nang mabilis na nakalapit yun sa kanila, nang nagsasalita ng mga yun sa kanila ng pasigaw. Ngunit di naman maintindihan ng magkapatid ang mga dialekto o ang mga pinagsasabi ng mga yun. Pero sa pakiwari ng tono ng pananalita ng mga ito, ay parang galit na galit ang mga yun sa kanila. Tapos ay nagtataka na nun si Ohera kung bakit yung isang nakasakay sa kabayo ay itinututok sa kanya yung isang parehabang kahoy na may nakapatong na tubo sa ibabaw nito.
at sinisigawan siya noon. Pero di maintindihan ni O'Hara ang sinasabi nito. Nang maya-maya pa ay lumapit na yung dalawang Kastila na hindi nakasakay sa kabayo. Sabay hablot nung isa sa braso ni Lucila. Ngunit nanlaban si Lucila. Doon ay sinuntok ang sikmura nito nung isa pa. Kaya't kumilos naman nun ang kanyang kuya. Ngunit sa mga ilang hakbang niya, sa pagsigaw nung nakahawak nung parehabang kahoy na may bakal sa ibabaw, putok yun. Dahil di alam ni O'Hara na barel ang hawak nun o ang mga sinaunang rifle ng Kastila ang tinututok sa kanya. Nagtaka nun si O'Hara dahil bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa sa pagtama ng isang parang maliit lang na bato sa kanyang katawan. "Kuya! Kuya! Kuya!" sabi ni Lucila. Sabay sinikmuraan ulit siya ng Kastila. At doon ay halos mapukaw na ang kanyang malay dahil sa panghihina. Isinabit sa likuran si Lucia nung likod nung kabayo para isakay na nanghihina. Pero meron pa naman siyang ulirat. At habang papukaw na nga ang malay nito, nasipat pa niya noon ang nakahandusay niyang kuya na wala ng malay. Pagkatapos ay inihagis na sa ilog. Ipinaanod na lang ang katawan nun ni O'Hara. Habang naglalakad na nun ang kabayong pinaglagyan kay Lucila. At sa isang iglap, sa puntong ito mga kabagis, ay nagkahiwalay na nga ang magkapatid na bangkilan. Alright mga kabagis ko, yun! Bad shot, ano yun? Bakit nagkahiwalay? Ano ba yan? Bakit bigla na lang nagkaganon? So nakita na natin, fighting for survival pa lang ang dalawang magkapatid na to. Sa mga yugto na to mga kabagis. Ano na kaya ang mangyayari kay O'Hara? Grabe naman yon, ang bangis pa naman ni Lucila, no? Sige, mag-shoutout na lang tayo mga kabagis ko. Abangan na lang natin yon sa susunod na kabanata. Shoutout po kay Lay Queens from Abu Dhabi. Ayan, nauna ka Miss Lay Queens kabagis. Parang nakikilala kita. Ikaw ka yung nag-chat dati. Shoutout din po kay Nonoy Pancho. Shoutout po kay Russell Drilon. Russell, salamat sa papuri. Oo, ako nga ang may gawa ng talim, aminin ko na. Pero may tulong din naman si Kabagis James, yung yugto ni Hazel. Kung narinig mo rin yon, Kabagis Russell, yun. So shoutout sa'yo Kabagis Russell. Shoutout din po kay Red Sack Taguba. Shoutout din po kay Adrian Ramos. Shoutout po kay Red Villanueva Rivera. Ayun, matagal na nating mga listeners yan. Shoutout din po kay Kat Bulgar. Yun. Shoutout din po kay Tita Sarino. Shoutout po kay Jessa TV. Shoutout din po kay Lilibet Cotamaro. Shoutout po kay Rinaldo Masyon from Ormoc City. Suki natin yan sa comment section Shoutout sa'yo, Kabagis Rinaldo. Oops, yun muna mga kabagis Till next time, isipin nyo na lang kung saan naiahanod si O'Hara. Yun kung buhay pa siya. Sige mga kabagis, good night and take care sa mga nasa ibang dimensyon ng oras na nasa ibang bansa. Salamat sa suportang tunay.